Shalom, Miss Pacha! Ako si Rabbi Rich. Ngayon, sisisirin natin ang Mateo Kabanata 4 upang maunawaan ang subok na puso. Magsisimula tayo sa unang talata, kung saan ang ruwak, ang banal na espiritu, ay dinala si Yeshua sa ilang upang subukin. Ang salitang Griego rito ay madalas isalin bilang tukso. Ngunit sa kontekstong mesyaniko, ang pagsubok ay mas tumpak. Bakit? Dahil si Yeshua sa kung sino siya ay hindi maaaring suhulan sa kasamaan. Ito ay isang pagpapatunay ng puso. Isipin nyo ito, bakit pa nag-abala ang kaaway, ang hasatan? Dahil hindi niya alam ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang nasa puso ni Yeshua. Sa pagtatapos ng 40 araw na ito, malinaw na ang hatol. Alam ni Satanas na talo na siya. Nag-ayuno si Yeshua ng 40 araw at gabi. Hindi lang ito basta dieta. Ito ay pakikibahagi sa mga dakilang tao sa ating kasaysayan, sina Moshe at Eliyahu. Pareho silang nag-ayuno ng 40 araw bago ang malalaking pagbabago sa kanilang ministeryo. Ang bilang na 40 ay laging hudyat ng transisyon. Si Yeshua ay lumilipat na sa kanyang ministeryo sa lupa upang magdala ng pagkakasundo sa pagitan ni Adonai at ng tao. Nang dumating ang manunubok, umatake siya sa panahon ng lehitimong pangangailangan. Gutom! Sinabi niya, "Yamang ikaw ang anak ng Diyos. Gawin mong tinapay ang mga batong ito." Gusto niyang umasa si Yeshua sa sarili niyang kapangyarihan sa halip na sa pagkakaloob ni Adonai. Ngunit sumagot si Yeshua mula sa Deuteronomio 8:3. Ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Adonai. Ang ikalawang pagsubok ay kayabangan. Tumalon ka mula sa templo. Nag-quote pa si Satanas mula sa awit 91, pero kinuha niya ito sa labas ng konteksto. Sumagot muli si Yeshua gamit ang Torah. Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Sa huli, ang ikatlong pagsubok. Sambahin mo ako at ibibigay ko sa iyo ang mga kaharian. Ito ay pagsubok sa pagpipigil sa sarili at sa takdang panahon ng Diyos. Nag-utos si Yeshua, lumayas ka, Satanas, at nag-quote mula sa Deuteronomio 6:3. Nagtagumpay si Yeshua kung saan nabigo ang Israel noon. Pagkatapos nito, sinimulan niya ang kanyang ministeryo sa Capernaum, Capharnaum, ang nayon ng kalinga. Tinawag niya ang mga karaniwang mangingisda tulad nina Shimon Kefa at Andres, na nagpapatunay na ang kaharian ng langit ay malapit na at bukas para sa mga lumalakad sa Teshuvah, pagsisisi. Pinagaling niya ang mga may sakit at nagpalayas ng mga demonyo na nagpapakita ng awtoridad sa lahat ng nilalang. Mishpacha, ang inyong mga pagsubok ay hindi upang sirain kayo, kundi upang patunayan ang inilagay na ni Adonai sa loob ninyo. Magpakatatag kayo. Naway ang kapayapaan ng Mesiyas ay sumainyo. Samahan niyo ako sa susunod nating pag-aaral sa Besoran ni Mateo. Shalom!